go Daraitan guys. Samahan nyo ako mag short hike. Let's go. Time check 4:23. Direct na natin. Another day, another hike nga tayo mga kapepe. So dito nga kami ngayon sa Mount Daraitan. So number 1, bago kayo pumunta nga, napakahalaga na mag-register tayo. So dito sa may bundok ng Daraitan, pupunta tayo sa barangay kung saan mag-register at magbabayad tayo ng tour guide o mountain guide. So magkano ang mountain guide? So ngayon nasa 750 na ang isang guide. So maximum sa isang guide is 5 katao o 5 person lamang. So kami is DIY lang. So nagpunta nga kami papunta dito around 2 AM na galing sa Taytay papunta dito sa may Tanay Rizal. Bago nga magsimula ang pinaka-hike, number 1 is magbabayad, kuha ng guide, at ipapaliwanag ang mga bawal at difficulty ng ating hike na ito. So kasama natin dito si Kuya Arnold, isa siyang hike guide dito sa may Daraitan Tanay. Ayan, so lumabas nga kami dun sa area dahil medyo madami ng tao. Bali yun lang naman mama kay mama kasi Meron headlock. wala naman pong karamdaman injury. Ayun, yung mga kailangan dalhin at mga bawal at kung anong kalagayan, tinanong din ni Kuya Arnold dahil workout. Yan nga dahil meron ibang mga hiker dito dahil beginner lang yung mountain is binabaliwala lang yung mga ganong karamdaman. So dahil delikado pa rin kahit ganun medyo minor lang mga sakit is kailangan alam ng guide niya. So nag-start kami is around 4 AM na. Ano nga ba ang meron sa Mount Daraitan? So ang Daraitan ay napapaloob sa barangay Daraitan Tanay. May humigit kumulang 739 meters above sea level o MEMSL. Ibig sabihin is medyo mababa lang compared sa mga top 10 na bundok sa Pilipinas. So ano nga ba ang trail dito? So matatagpuan sa Mount Daraitan ang mga limestone at lucky terrain. Sa mga oras nga na ito is medyo madami na yung mga nakapag-start na hiking. So bukod sa amin na DIY lang, maraming group na nag-hike. So possibly dahil is weekends to. So ang dahil weekend nga maraming nag-hike, advantage ng mga weekdays na nag-hike is kakaunti yung mga taong makakasabay nila sa peak sa pag-hike sa Mount Daraitan. So inaabot ng 2 o hanggang 4 na oras papuntang summit ng Mount Daraitan. Yung iba naman ay humihinto na lang sa heart shape sa kanya. o heart peak dito sa Daraitan. So karamihan naman is tumutuloy sa peak kung saan medyo malayo lang kahit papano sa may heart peak ng Daraitan Tanay. Sa paghahanap sa isang adventure na malapit lang sa Metro Manila, isa sa mga hindi dapat palampasin ay ang Mount Daraitan sa Tanay, Rizal. Isang bundok na hindi lang basta hike, kundi isang kompletong experience. Mula sa ilog, bato, hanggang sa napakagandang tanawin sa tuktok. Habang tinatahak ang trail, papansin mo ang kakaibang terrain ng bundok na ito. Puro limestone rock, matutulis, madulas, at kailangan ng maingat na apak. Dito mo rin marirealize na kahit sinasabing beginner-friendly, may konting challenge pa rin ang pagpapa-engage sa'yo sa mga bawat hakbang. Damit? Wait lang. Habang papataas, ramdam ang init lalo na sa mga exposed na bahagi. Mainit nga rin sa simula pa lang ng trail. Dahil medyo mali yung suot ng damit, ramdam ko sa bawat hakbang ko ang init, walang hangin na dumarampi sa amin sa mga oras na ito. Kaya doble ang pagod namin. Dahil 2 lang kami at mabilis ang facing namin, minarapat mo namin magpahinga. Isa nga rin dito is dahil naramdam ko na yung pagod kahit wala pang kalahati ng buong trail ng Daraitan ang naaakyat namin. So napilitan ako magsuot dito ng sandals. Hindi kami
hiking shoes sa kadahilan ng nagbabala kaming maligo sa ilog maya-maya lamang pagtapos ng hike sa peak ng Mount Daraitan. Hindi naman maiintindihan ng iba mo. Hindi. Translate na lang sa amin. Sa ilang minuto nga lang ay nagpasya na nga kaming simulan ulit ang pag-akyat sa Mount Daraitan. Sa kadahilanan dahil marami ng mga tao sa mga oras na ito, binabalak namin unahan ng karamihan. Dahil sa peak, mag-aagawan kayo sa pagkuha ng litrato pag napakarami na kayo. Pinaliwanag naman sa amin ng aming guide na okay lang mauna o mag-guide ito. Inunahan na namin yung isang batch ng mga hiker ng Daraitan din. Dahil sa peak nga, kailangan mo lang magsabi na mauuna ka lang mag-picture, lalo dalawa lang kami sa group. Advantage na rin, naiilan lang kayo dahil pwede kayong makasingit pag maraming magpapapicture nga sa mga gandang lugar sa taas ng Mount Daraitan. Isa sa pinakamagandang advantage nga sa Mount Daraitan ay ang balance nito. Ibig sabihin, hindi siya sobrang hirap at hindi rin sobrang dali. Kaya nasasabi siyang beginner-friendly na mountain o isang pwede mo rin masabing mother mountain ng mga gustong magsimula pa lang sa pag-hike. .97 Magdadalawang kilometro pa nga lang kami, pero ramdam ko na ang pagod, ang bigat ng aking paghinga, pero kaya naman to dahil malapit na nga, sabi ng guide namin na si Kuya Arnold. So ilang saglit nga lang, narating na nga namin yung pinaka-sign ng Mount Daraitan kung saan pwedeng papicturan at tumambay gayon din na magpahinga. Pero sa mga oras na ito, mas pipiliin namin pumunta sa pinaka-peak na. Dahil pag tumagal pa is mas marami ng tao at marami ka ng kaagaw sa pwedeng magpa-picture at makita yung view ng peak na Mount Daraitan. Tuloy-tuloy nga lang kami sa mga oras na ito para diretso na nga mapag-picture at madaliin na rin ang pagbaba. Ramdam ko na rin dito na medyo may hangin na sa taas ng bundok compared sa pinakababa na napakainit na hindi mo maramdaman na may konting hangin nga. Kaya sobrang pagod na yun ng mga time na yun. Bukod nga sa amin ay may iba nang nauna sa peak na Mount Daraitan. Kaya mamadaliin na lang siguro namin pagkuha ng litrato. Tapos konting drone shot para mapakita sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng peak na Mount Daraitan na may mga sea of clouds. So isa nga sa inaabangan ng bawat hiker ay ang makakuta ng pinaka sea of clouds sa bundok na inaakyat nila. So kami, Mother Mountain ko nga is Tanay din. Pero ito yung pamitinan sa bandang ilog ng Wawa Dam. So ito is sa kabilang side ng Tanay na kung saan boundary na ng Quezon at Tanay Rizal. So magpapalipad nga lang tayo ng drone para ipakita ko sa inyo na napakaganda ng Daraitan. So tara. Pagdarating mo nga ang summit, napapahinto ka na lang sa napakagandang kabundukan ng Sierra Madre. Ditong mga oras na ito is makapal pa ang Sea of Clouds. Kaya advantage para sa akin na gusto ko talaga makita sa malapitan ng Sea of Clouds kagaya ng unang hike ko sa Tanay. So worth it ang masasabi natin sa pag-akyat ng bundok ng Daraitan. So pakita ko yung view gamit yung drone shot natin mga kapepe. Kung sana ma-enjoy nyo kahit papano ang mini vlog natin ulit sa mga bundok na naaakyat natin. Ngayon nasa Daraitan tayo, siguro sa mga ibang bundok is mapaganda pa natin ang kuha, gayon din ang pag-content at pag-vlog sa mga bundok na ito. Tara mga pepe.
bukod sa peak na yon, ay may isa pang pwedeng papicturan dito sa Daraitan. So, isa dito yung rock formation na medyo matutulis ang bato, pero kaya naman ng pagpicturan o mag-umakyat ka sa area na yon is mag-iingat lang kasi nga medyo matulis ang bato at hindi ganun ka puntahin in short. Pero dahil adventure tayo, pupuntahan natin ang spot na yon para magpakuha ng magandang litrato, lalo sa mga oras na ito is pasunset na dito sa may Daraitan Tanay, which is napakagandang pag-obserbahan o pagmasdan sa pag nasa taas ka ng bundok. Ang hirap. Konting kaalaman nga mga kapepe sa pinagmulan ng Mount Daraitan. Bago pa ito maging kilalang hiking spot, ang Mount Daraitan ay bahagi ng mga kabundukan ng Sierra Madre, ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Mga nasa giting-giting yan. Ang lugar ay matagal ng tirahan at pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga katutubong dumagat. Umaasa sila sa pahingisda, pangangaso, at pagkuha ng likas na yaman. Ang ilog at ang bundok ay may mga kultura at espiritual na kahalagahan sa mga katutubong dumagat. Isa sa pinaka-unique na katangian ng Mount Daraitan ay ang limestone formation nito, lalo na sa Tinipak River. So maya-maya, pupuntahan natin para makita ang itsura ng Tinipak River, gayon din na makaligo na rin dito. Ang mga bato o marmol na makikita dito ay nabuo sa loob ng milyong taon na ayon sa kasaysayan. Dahil dito, naging kakaiba ang landscape kumpara sa ibang bundok sa Rizal. Ang ilog ng Daraitan ay nagsisilbing mahalagang source ng water at transportasyon noon, na hanggang ngayon ay pinaliliguan pa rin ng mga turista. Siguro matatanong nyo rin kung kailan o nagsimula ang pag-hiking sa mga bundok ng Tanay dito sa Rizal. So, siguro alamin natin o ipaliwanag natin kung kailan talaga nagsimula ang turismo sa pag-hike sa mga bayan ng Rizal at ng mga Sierra Madreng bundok dito. Noong mga huling bahagi ng 2000s hanggang early 2010s, nagsimulang makilala ang Mount Daraitan ng mga hikers at outdoor enthusiast. Dahil social media at travel vlogs, mas dumami ang bumisita. Naging popular ito bilang day hike mula Metro Manila. Lumago ang turismo sa Barangay Daraitan na nakatulong sa lokal na ekonomiya. Isa nga rin dito yung paliligo sa mga ilog, na kung saan marami na rin doon mga tent at pwede ka na rin makitira. Gusto nyong mag-overnight nga ng mga nagka-camping doon na mga turista. Morning. Pababa na nga kami mula sa peak ng Mount Daraitan at papunta sa Heart Peak naman sa kabilang side. So wala pang agahan, kaya minaigil muna namin kumain sa mga stasyon na pwede kang kumain na may titindang mga pagkain nga. So sa station 3 na to, na kung saan marami rin mga hikers na nagpapahinga, makakabili ka ng mga pagkain gaya ng hotdog. Ayan, hotdog yan, medyo mura lang. So 25 pesos, cheese dog na yan. Iba nga talaga ang pagkain sa bundok, dahil kahit hindi ganun ka branded ang mga hotdog na ito is na-enjoy mo ang pagkain. Siguro dahil gutom ka na rin at gusto mo na lang malaman ng tiyan mo, gusto mo lang mainitan, hindi matapos ang pinaka-hike sa Mount Daraitan. So dahil marami na nga nagpapahinga, is in-enjoy ko na lang ang pagkain ng hotdog. At pwede ka rin makabili ng ibang pagkain kagaya ng boiled egg, magkape, meron din silang kape dyan, mga soft drinks at energy drink kagaya ng Gatorade, na medyo makataasan lang dahil nga pag mataas ang lugar is mataas din yung presyo base sa observation ko. Matapos ang ilang minutong pahinga doon ay dumiretso na kami sa Heart Peak. So around mag-alas 8 na ito o 7:30 to be exact, pero nakakalungkot dahil wala pang
clear Wala na nga. makikita. Sa mga heart clearing? peak, ibig sabihin, walang clearing in short. May unti na. Ayan. So marami kaming kasabayan sa mga oras na ito na nagpapapicture. Pero dahil nauna sila, is kailangan nilang mauna magpa-picture. So ilang saglit lang ay nagka-clearing na rin bago mag alas 8. Kaya nakapagpa-picture na kami at nagpasya nang tapusin ang hike na to. Pabalik na kami sa pinaka area ng registration ng Daraitan. Pero next destination nga is yung Tinipak River na kung saan maliligo kami para mabawasan ang init at pagod sa maiksi pero challenging na Mount Daraitan hike dito sa Tanay Rizal. Sa kabuuhan nga, ang Mount Daraitan ay hindi lang tungkol sa pag-akyat. Isa itong paalala kung gaano kaganda ang kalikasan sa Pilipinas at kung gaano kahalaga na ito ay ating alagaan. Dito nga kami sa bababa kung saan sementado na yung daan. So, around 1.5 kilometers pa rin papunta sa may So, Tinipak mainit River o pero mainit lalakarin na na? nga lang namin. Ayan. Isang oras din ang paglalakad, yung iba naman kasi is nagta-tricycle na lang daw. Pero dahil medyo mataas ang bayad, 100 o 100 pesos yan papunta. Is tinapos na namin yung more around 10 kilometers na hike papunta rin sa Tinipak River ng Daraitan, Tanay. Ilang saglit nga lang Ganun kalakas. ay malapit na kami sa pwedeng paliguan na area ng Daraitan River, Tinipak. Bali, dun sa may bungad, pwedeng maligo daw kahit walang mountain guide. Pero sa area na ito na medyo may bayad, in short, pag nag-hike ka yung 750, included na doon yung sa may Daraitan Tinipak River Tour. Pero pag hindi naman, merong fee pa rin na guide pupunta dito. Dahil binabantayan nga nila yung mga nagsiswimming sa area na ito, lalo sa medyo malalim na part. So 500 pesos naman yung babayaran pag pupunta ka lang sa Tinipak River na may magandang rock formation na may kasamang guide syempre. So all in na yon kahit gaano kayo kadami. Pero dun sa bungad, sa may tulay, is pwede kahit walang guide. Na kung saan marami dun ng mga motor bikers na nagka-camping tuwing gabi at pag maaga. So, maliligo nga lang kami at hahanap ng magandang location na pwedeng magtago ng mga bag at hindi sobrang init na spot dahil alas 10 is napakainit na. At summer ngayon, kaya medyo mababaw yung tubig pero malamig pa rin kung tutuusin. Malugay pandesal. Hey! Pagbaba nga sa tubig ng Daranak, Tinipak River, ibang klase naman ang reward. Preskong tubig, tahimik na paligid, at pagkakataong nakapagpahinga at namnamin ang buong experience sa kaibang hike, gayon din sa pagligo sa Tinipak River ng Daranak, Rizal. Swim. And we will go back. Kung naghahanap ka nga ng adventure na may halong challenge, ganda at relaxation, ang Mount Daraitan ang isa sa best choices na pwede mong
isama sa bucket list mo ng mga hike area around sa Rizal lamang. Samahan mo ako sa mas marami pang hike and adventure. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na mga lakbay mga kapepe, let's go and enjoy the vlog.